Okay, good day po sa inyong lahat. So, kamusta? September 21, 2025. Nagprotesta ang mga anti-corruption. Pero Diyos ko, yung mga grupo ng mga maka-Duterte, naku, Diyos ko, nagkagulo. Pero ganun pa man, gigising tayo bukas ng umaga na si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Kawawa yung mga kabataan na nagamit, mga minor de edad. So sino kaya po ang magkatutubo sa kanila sa kulungan dahil talagang mananago talaga sila, no? May mga kabataan kasi na mga minor de edad nagbato, nanunog, tapos tumama sa rally diyan po sa may malapit sa Malacanang, sa Menjola. So napukpok yung mga pulis, tapos yung mga pulis nagantihan din sila kasi nga dapat peaceful rally lang. Walang problema pa sa pag-call out sa gobyerno ng mga korupsyon na nangyayari. Kaisa ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na kailangan na iparesign ninyo ang presidente kasi si PBBM po ang nagbulgar ng lahat ng katiwalian tungkol po sa paggamit ng pondo ng taong bayan sa Department of Public Works and Highway sa pamamagitan po ng kanilang flood control and infrastructure project. So, dahil po sa sobrang emotion ninyo, hindi nyo iniisip what will be the consequences of your action. Sana sabi po sa inyo na pwede kayong magsigaw, pwede kayong magalit sa gobyerno, pero huwag kayong manira, no, ng mga property. Huwag kayong manakit, no, ng mga kapulisan dahil hindi po okay at hindi po tama yon. So, kayo na mga Duterte diehard supporters, hindi kayo nagtagumpay. Naging matapang kayo sa paghahayag ninyo sa disagreement ninyo sa gobyerno, pero hindi naman nakikita yung inyong mga mukha dahil tinago nyo naman. Dapat, kung para sa bayan ang inyong ginagawa, wala po dapat kayong katakutan. At sa mga kabataan na mga minor de edad, naiintindihan naman namin, no, ang inyong mga hinaing. So bilang nakakatanda sa inyo, pero hindi po talaga maganda na labag sa inyong kalooban ang magsisigaw at gumawa ng mga bagay laban sa gobyerno. Napipilitan kayo dahil po sa mga offer sa inyo, dahil po sa mga pangako sa inyo, ginagamit lang kayo ng mga taong nasa likod ninyo. Kawawa kayo, maganda ang pamumuhay ng mga leader ninyo dyan. O tingnan ninyo, yung iba nasugatan, o yung iba nakulong, nahuli, tapos nakita pa kayo sa international community, cover pa kayo, no? So kawawa, ano na lang sabihin, imbis na mag-aral kayo, imbis na pag-aralan ninyo ng maayos kung ano po ang mga dapat na isolusyon sa mga identified problems ninyo sa lipunan, dapat banggitin po ninyo yan, no? Using the principles of freedom of expression. Pero dapat ninyong intindihin na yung freedom na yan, ay kalayaan na yan, hindi po obsolete. Meron po yung tinatawag corresponding responsibility. So paano nyo ngayon pag hindi kayo makipag-coordinate sa mga pulis, sa otoridad, abay kayo'y makulong, ang mga leader ninyo nakakalabas. Pwede na nga kayong kasuhan ng inciting to sedition. Paano kasi kung ano yung mga naririnig ninyo sa social media, okay, sa mga minor de edad, dapat pag-isipan nyo munang mabuti. Ang Pangulong Bongbong Marcos po ang nagbunyag ng katiwalian, even sa kanyang administration. So dapat bigyan natin ng kaukulang suporta ang Pangulo. Dapat nasa likod tayo ng Pangulo na may tapang, may malasakit, may pagpapahalaga sa kinabukasan ng ating mga kababayan, kapwa natin Pilipino. O ngayon, ano ang nangyari? Napahiya pa kayo, binabastos pa kayo. Instead na maunawaan ng sambayan ng Pilipino ang mga hinaing ninyo sa gobyerno, ang nangyari, kinakahiya pa kayo. Dahilan na magbantay lalo ang otoridad. Mantakin nyo, 300 to 400 na mga kabataan, na mga reliyista, bigla bilang papasok sa area na kung saan ay gusto nilang sunugin ang Malacanang. Pag nasunog ninyo ang Malacanang, ano po ang mangyayari sa inyo? Hindi kayo makakaligtas sa kamay ng taong bayan. Hindi kayo makakaligtas sa kamay ng otoridad. Forever ninyong dadalhin yan. Hindi po kayo hahangaan.
Hindi po kayo ipagmalaki ng inyong mga kamag-anak. Hindi po kayo magiging mabuting halimbawa sa susunod na henerasyon. Paniwalang paniwala kayo kay Chavez. Si Chavez, may pera yan. Ha? O tingnan mo, pinahiya nga siya. Marcha-marcha siya doon. Si Chavez kasi nagpadala po siya ng nagpadala ng mga sasakyan. Siyempre, di ba, may mayroong company sila. So, dapat kayo mahinahon, mga Duterte diehard supporters. Dapat ninyong isipin na panahon na para magkaisa tayo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nandoon sa Luneta, maayos-ayos naman yung rally nila? Sino ba naman kasi ang nag-utos sa inyo na pagbabatuhin ninyo? Sinunog pa ninyo yung Sogo Hotel. Niluuban pa ninyo ng mga gamit. Tinangay pa ninyo yung mga pera doon. Ewan ko lang, nagiging marahas, nagiging barbaric, nagiging unethical, o nagiging naging kahiya-hiya yung mga aksyon ninyo. More than 20 na mga rallyista ang hinuli ng mga kapulisan. Pagkatapos isisi ninyo sa kapulisan? Anong klase? So, ibig sabihin na hayaan lang kayo dyan manira. Hahayaan nyo lang na sunugin ang Malacanang. Hindi kayo aarestuhin. Hindi kayo didisiplinahin. Anong ibig sabihin nun? Ito tolerate yung hindi magandang pag-uugali. So, wala naman kayong isinisigaw ng mga solusyon sa problema. Sana, ginaya ninyo yung mga nagrally doon sa Luneta na very disciplinatic. No? Napaka well-behaved nila, napaka-discipline nila. Hinahayaan sila ng kapulisan na palabas ng galit nila sa gobyerno. Nakita nyo naman, katulad ni Vice Ganda, nagpalabas siya ng So instead na binash siya, nagkaroon pa siya ngayon ng simpatya mula sa sambayanang Pilipino na nauunawaan kung ano po ang kanyang mga sinasabi, maliban lang doon sa hindi po gusto yung mga binitiwan niya ng mga salita. So mga kamunting tinig, dito po natin nakikita kung anong klase talaga ang mga supporter ni Rodrigo Roa Duterte. Hindi talaga maganda. Promise. Hindi talaga magandang pag-uugali. So mananatiling naka-alert ang ating mga kapulisan, nakaantabay sa kung ano po ang mga kasusunod na mga kaganapan. Pero isa lang po ang masasabi ko sa inyo, mga Duterte diehard supporters, hindi po kayo nagtagumpay sa masamang balak po ninyo, na sirain ang Pangulo, patalsikin sa pwesto at iupo si Sara Duterte. Wala pong may gusto na majority na iupo si Sara Duterte. Kayo lamang. Ngayon, ang mga leader ninyo, alam ba ng mga leader ninyo ngayon, anong kapalaran ninyo? Ano ang kalagayan ninyo dyan? Sila, hindi na nila kayo aangkinin. I-deny na nila kayo. Iiwanan nila kayo para hindi po sila madamay. Kasi pag sinumbong nyo isumbong nyo kung sino po yung mga boss ninyo. Kung paano kayo inutusan. Kasi napakarahas, parang sabog na sabog, parang high na high. Yung mga reliyesta kanina na nakipagbuno sa mga otoridad, nanunog, nanira ng mga gamit. Nako, parang sa tingin ko, sabog sila. Sa tingin ko, parang nakahit-hit. Parang naka-influence sa alak, sa sigarilyo, o sa kung anumang mga bisyo. Kasi hindi na nila alam kung ano yung ginagawa nila eh. Ngayon, pag hinuli mo, ay hindi na namin alam, bystander lang kami. Nagbi-video lang kami. Ganun ang kanilang mga style. So, pero ganun pa man, hindi po kayo nagtagtagumpay. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo at suportado pa rin ng Makati Business Club, suportado ng ating iba't ibang mga sektor ng lipunan, even though mga Pinklawan, Dilawan, kahit nga mga makakaliwa hindi po nananawagan ng pagbitaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Ang hinihiling lang, mapanagot ang dapat managot at responsable sa paglustay ng pera ng taong bayan. Hindi po nila ipinaglalaban na bumitiw ang Pangulo sa pwesto dahil Pangulo po ang nagbulgar ng katiwalian sa gobyerno, lalong-lalo na sa ilalim ng administration niya at sa iba pang mga administration. So maraming salamat, tagumpay lahat. Si Pangulong Bongbong Marcos pa rin ang Pangulo. Mag-move on na ang mga Duterte diehard supporters. Okay? Have a nice day and God bless everyone. Mabuhay po tayo ng mga bagong Pilipino sa bagong